friends, ito ang anim na minutong dokumentaryo tungkol sa EU23. Ano nga ba ang EU23 or ang total logging ban in primary residual forests imposed by the Philippine President Benigno Noynoy Aquino III? Para malaman natin ang boss ng Pilipinas, nag-interview kami ng mga sumusunod: college professors, high school elementary teachers, high school and college students, guards, pastors, forest ecologists, watershed analysts, social foresters, government employees, gabi, manananggal, aso, pusa, kabayo, butike, alien at mga simpleng mamamayan. At para lalaman natin kung ano nga ba ang EU23, kinapanyanan namin ang Dean of the College of Forestry and Natural Resources, University of the Philippines, Los Baños, ay isang forester or professor sa forest ecology. Ate Oy, pasok! Ano nga ba yung EO23 na yan? Marami nagtatanong sa akin. Mukha ba ako may alam dun? Magtanong na lang kaya tayo sa bihasa. Si Dean Rex Victor Cruz ng College of Forestry and Natural Resources, pati si Dr. Baginon ng FDS. Tara, samahan niyo ako. Niya main thrust to impose total logging ban on all natural forests, ibig sabihin primary and residual. EU23 ay meron sa National Greening Program wherein the program will envision the participation of 9 agencies in the development of the new uplands. And in the forefront here is the DNR and the Department of Agriculture to make our denuded uplands reforested. At the same time, with agroforestry to convert some of it also as new food basket of the country. I still believe, no, although hindi ako naniniwala, na total logging ban will solve the problem of illegal logging. Sa akin, magkaibang issue yun. No? Total logging ban is something that you do to stop altogether yung logging in yung mga legitimate logging, yung mga lawful logging operations in forest lands. And they're not illegal logging necessarily. No? But illegal logging are those logging operations that are being undertaken by people and group who does not have or who do not have any permit or any authority to do so. I said, kung seryoso sila and they implement the other components well, it will do a lot of good to solve our problems in our forests. Maraming salamat, Ate Oy. Ngayon, dumako naman tayo sa ginawa naming report ni Leonor kung saan nag-interview kami ng 2 college students. Heto ang aming report. Po, makakabuti po kayo yung total log ban sa Pilipinas? Sa akin siguro, mas makakabuti siya kasi yung preservation ng kahoy, kasi di ba nga yung forest natin pabawas ng pabawas, yun. So pag total log ban, yung pagbawas sa mga puno natin, parang syempre mawawala na yung illegal logging, then mapaprotekta ng mga puno sa atin. Okay. Ngayon, nandito tayo sa isang dormitoryo sa isang universidad upang pakinggan ang boses ng kabataan ukol sa EO23. Magandang araw po. Ate, pwede po kami interview ukol sa EO23? Alam niyo po ba kung ano yun? Oo naman. Di ba yun yung total logging ban? Hindi ako pabor doon. Bakit naman? Kasi, ang mga timber and lumber production ay isang source ng income natin dito sa bansa. So kapag pinagbawal ng pagpuputol ng puno, ibig sabihin, mawawalan tayo ng source ng income. Maraming salamat, Leonora Jonah. Ngayon, narinig na natin ang boses ng kabataan hinggil sa issue ng EU23. Kumustahin naman natin si Jovi sa nangyaring pakikipagkwentuhan niya sa dating direktor ng Forest Management Bureau na si Ginoong Marlo Mendoza. Te, ano na? Maraming salamat, Tino. Si Sir Mendoza, okay lang siya sa ngayon. Sa katunayan niya, kakagaling nila ng ibang bansa. Sa napagkwentuhan namin, ang dami niyang nasabi, madami akong nakuha ang impormasyon tungkol sa EO23 o ang total land ban ng Pilipinas. Ito ang aking report. Yung tingin niyo pong dapat inilagay po doon or parang yung mga nilagay po doon na hindi po dapat nilagay doon sa EO23, sir? There are
some teneural instruments na like Sigma. Apo. Di ba may mention doon na Sigma? Ang Sigma naman wala talagang harvesting yan sa natural forest. Apo. Sigma is planting lang talaga. Apo. So no harvesting. And then, since it is a moratorium, Apo. maganda din sana kung may mention din ano yung conditions before the moratorium will be lifted. Okay. Kasi ang moratorium is something temporary. Apo. So you impose a moratorium, meaning temporary lang siya. So kailan siya i-lift na yung mga conditions that should be met. Maraming salamat, Joey. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga naggagandahang dilag na sila Tin, Elaine at Cyril para sa kanilang mga report. Hello, Angels! What's up? Break it down! Maraming salamat, Timan! So, girls, kumusta naman kayo? Heto, Tin, still pretty pa rin. Ikaw naman, Sai, kumusta ka na? OMG! Super maganda pa rin! At teka, may iba tayo. Alam niyo ba ang EO23? Ay, oo. Di ba katatapos lang nating panoodin yung interview ng mga taong mas may kinalaman tungkol sa issue na yun? Yun yung total laging ba ng bansa, tama ba? Tama! So, ngayon, tingnan naman natin ang ginawang survey tungkol sa EO23. Ang mga respondents dito ang magsisilbing kinatawan ng iba't ibang sektor. Oo, tama. Ngayon, makikita ang survey sa facebook.com/ph-eo23. Isinagawa ang survey mula January 1 hanggang March 1 ng taong ito. Ang tunay na layunin ng survey ay upang alamin ang mga reaksyon at kamalayan ng bawat sektor ng ating lipunan. Kung titignan mo ang profile, ang mga respondents sa karamihan ay mga guards, high school teachers at mga pastor. Tama, at ang gumawa ng survey nito ay ang Kapaligiran Pilipinas, isang environmental non-government organization. Tingnan po natin ang pagbasehan ng survey. BTR, pasok! Hey mom, why didn't you tell me? Why didn't you teach me a thing or two? You just let me go. Maraming salamat, Timan. Ang survey na ito ay mula sa kilalang social networking site na Facebook. Ito ay kinalap noong January 1 hanggang March 1, 2011. Pinapakita ng survey na ito kung aware nga ba ang mga high school students tungkol sa ibinabang EO23 ng Malacanang. Sa 20 high school students sa Laguna na tumugon sa aming survey, 8 o 40% ang nagsabing aware sila sa EO23. 60% naman ang nagsabing pabor sila sa pagpapatupad nito. Sabi ng isang respondent na pabor sa EO23, mabuti raw ito para sa preservation and conservation ng ating likas na yaman. Sabi naman ng isang di pabor, magre-resulta raw ito sa pagbili ng mas mahal na wood materials sa ibang bansa, na siyang makakaapekto sa ating ekonomiya. Sa kabuuan, 86% ng mga estudyante ang sumang-ayon na kung nagkaroon ng mas malalim na pag-aaral sa mga magiging epekto ng total logging ban sa iba't ibang aspeto ng bansa, ay papaboran nila ito. At yan po ang datang nakalap mula sa Facebook. Back to you, Diman. At muli, ito ang anim One, two, three, go! Balita